Martes po ngayon sa last week ng Eastertide. At John 17 na po ang binabasa nating ebanghelyo. 3 bahagi po ang panalangin niyang ito. Babasahin natin ito hanggang bukas at sa isang araw. 3 araw natin itong babasahin. At ang unang bahagi nito, mga kapatid, ay para sa pagluwalhati sa Kanya. Ikalaway para sa mga alagad. At ikatloy para sa ating mga mananampalataya. Ang tanging hangad po niya ay maging isa tayong lahat. Kung paanong siya at ang Ama ay iisa. Para po kasi sa Kanya, ang pagkakaisa ay marka ng pagiging tunay na mananampalataya na binubuklod ng iisang adhika. Ang pangarap ng Amang kabutihan, kapayapaan at katarungan para sa lahat. Ang banal na santatlo po mismo ang modelo natin sa pagiging isa. Lagi po kasi silang magkakausap. Laging nananalangin ang Nazareno sa Ama. Pinakikinggan ang niloloob ng Ama. At pag siya naman ang nagsasalita, ang ipinagdarasal niya ay hindi lamang ang kanyang sarili, kundi tayo, ang kanyang mga mahal sa buhay. Tayo pa nga po ang inuunan niya. Dito pa lang sa unang bahagi ng kanyang panalangin, ang iniaapilan na niya sa Ama ay ang mga mananampalataya. Hinahamon din niya tayong ganun din ang gawin para sa ating kapwa. Unahing ipagdasal ang kanilang kapakanan bago pa ang atin. Ito ho ang pinakadakilang bagay na pwede nating magawa sa iba. Ang ipag-adya sila kung paanong ipinag-aadya tayo ng Nazareno sa Ama. Bukod pa po roon, hinihingi pa po niyang isugo ang Espiritu Santo para siyang maging kasakasama natin dahil nga bumalik na siya sa Ama. Idinadalangin din po niyang makasama tayo roon kung saan sila nananahan bilang iisa. Ang pagiging isa na hangad sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, na idinalangin niya sa Ama, ay nagkakaroon ng katuparan sa tuwing sama-sama tayong dumudulog sa iisang hapag ng banal na Eukaristiya. Dito, nagsasalo ang mababagsik at maaamo, ang mga ligaw at ang mga aral, ang mayayaman at mga dukha, ang mga banal at makasalanan.